Mga sangkay, ganito magaganap ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation. Kamusta po kayong lahat? Dito lamang po natin pinag-uusapan mga sangkay yung mga makabuluhang topic, no? Syempre, makabuluhan ito dahil about po ito sa Biblia, about sa mga kaganapan sa ating mundo, about sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kasi napaka saktong-sakto talaga noong topic na ganito sa panahon po natin ngayon. Kasi nakikita po natin ng sabay-sabay itong mga nangyayari sa ating mundo na marirelate po natin na ito po ay mga senyales na malapit na pong babalik ang ating Panginoong Hesus. So, napakahalaga na maintindihan ng marami itong kaganapan ngayon sa ating planeta. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ano nga ba ang senyales ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Actually, ang Lord naman o the Bible, hindi po siya naglagay mga sangkay ng eksaktong date and time kung kailan siya babalik. Pero nagbigay po siya ng mga senyales. At itong mga senyales na ito mga sangkay, nakakapangilabot kung hindi ka po naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi sabay-sabay po ito nangyayari sa panahon natin ngayon. Pero, eto mga sangkay yung insight, no? Tungkol sa kung papaano dadating ang ating Panginoong Hesus para kunin ang church, ang mga mananampalataya. Pakinggan po natin at panurin ang video na to. Jesus said the end wouldn't look chaotic. It would actually look quite normal. And there's even going to be a sense of peace. And then sudden catastrophe is going to come. Jesus says it's going to be like the days of Noah. What were the conditions in the days of Noah? Dark spiritual activity. The occult, people with the crystals, the warlocks, the witches. I mean, there's definitely a rise in this today. This is what's coming. Scream in terror. For the day of the Lord has arrived. The time the Almighty to destroy. The time for the Almighty to destroy. I'm going to be really specific. There's still time to change. There's still time. Jesus is so patient. God is so patient. He's waiting for you. God will come running to you. But you have got to stop sinning. Our sins separate us from God. That our sins keep us out of fellowship with Him. And if we're out of fellowship with Him, we'll be ashamed at His appearing. Okay, yan po yung isa sa mahalagang information na kailangan po natin maintindihan about sa return ni Jesus Christ. Na just like the days of Noah, no? Kagaya ng panahon ni Noah, bago po maganap ang malaking pagbaha sa mundo na nag-wipe out sa Nephilim, sa lahat po ng mga masasamang tao sa mundo. Ganito din po ang panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, di ba, mukhang okay ang lahat. Sa kabila po ng digmaan, sa kabila po ng mga nangyayari sa ating mundo, yung mga hindi nakakaalam tungkol sa mga prophetic events, akala nila okay, normal lamang po ito. Then suddenly, biglang babalik ang ating Panginoon. Ganyan po ang nangyari nung panahon ni Noah. Na lahat ay okay, lahat nag-aasawahan, lahat kumakain, lahat nagpa-party. At involved sa mga demonic activities. Ngayon, mga sangkay, ito po ay nagiging normal. Sa panahon po natin ngayon, di ba? Maliban sa mga senyales ng mga digmaan, ng climate change or mga calamities, nagaganap po yung kung papaano po nagbabago yung isip at pag-uugali ng tao. Ngayon, mga sangkay, 'di ba, yung panawagan nila tungkol po sa mga bagay na labag sa kautusan ng ating Panginoon, nagiging normal. Sa totoo lang, may mga churches na hindi na po nila sinusupla, hindi na po nila nilalabanan ang kung anuman ang kinatatayuan ngayon ng mga makamundong gawain.
no? Isa sa halimbawa dyan, yung LGBT. Wala namang problema po dyan, no? Kung yan po talaga yung kanilang pakiramdam, yung kanilang gustong mangyari, choice nila yan. Ang importante, alam naman po ng lahat kung anong sinasabi ng Bible na mahigpit na ipinagbabawal yan, no? At may mga nakakalungkot kasi may mga pastors, there are some pastors and ministers na nagpipreach na okay na yung ganun. Okay na, yung nagbe-base na sila sa kanilang interpretation. While ang Biblia, hindi kailangan ng, pagka ganun ang usapan, hindi na kailangan ng interpretasyon. Dahil klaro na sinasabi sa Bible, huwag kang makikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. At huwag kang gagamit ng mga bagay na pambabae o pang lalaki kung ikaw ay lalaki at kung ikaw ay babae. So, malinaw ang Biblia at yan daw po ay abomination sa harap ng ating Panginoon. Pero tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Maraming may mga churches na nagtatayo sila ng ganong klaseng doktrina na okay na yung ganon. Isa po yan sa mga sign na babalik na ang ating Panginoong Hesus. Mukhang okay. Mukhang okay ang lahat. Mukhang okay yung nangyayari sa mundo. Pero, kung babasahin mo na yung Bible, masasabi po natin, hindi po ito yung normal. May something supernatural na nangyayari ngayon sa ating mundo that we have to be prepared daily. Hindi lamang yung magre-ready ka ngayon, kundi dapat lagi kang handa. Spiritually. Because we don't know the time of His coming. The Bible says, di ba, mga sangkay, ang pagbabalik ng ating Panginoon ay kagaya po ng isang magnanakaw. Walang nakakaalam, walang makakatunog kung kailan. Pero, ang kinagandahan naman po, nagbigay ang ating Panginoong Hesus ng isang matinding mensahe about sa mga sinyales kung kailan mangyayari ito. There may be increasing spiritual confusion and deception. But the greater issue is this: people are not ready. So, yan po ay nangyayari sa panahon po natin ngayon, mga sangkay. And I'm thankful kasi may mga pastors na nangangaral tungkol po sa second coming of Jesus Christ. Tungkol sa rapture. Kasi, kadalasan ngayon, mapapanood po ninyo yung mga prosperity gospel. Yun po yung focus nila. Wala na po sa focus yung about sa pagbabalik ni Jesus. Samantalang ito ay nagaganap. At kailangan po ito ngayon maipangaral na, nagaganap yung mga signs that He is coming. No? There may be increasing spiritual confusion. Ngayon, mga sangkay, di ba? May mga naglilingkod sa ating Panginoon. Ginagamit ang Word of God. Pero, sumusuporta sa alam nating lahat na labag sa kautusan ng ating Panginoon. At ginagamit po yung salitang love o pagmamahal ng Diyos para lang ituwid yung hindi matuwid. Alright? So, yan po yung mga sign that He is coming back. And for us to understand, mga sangkay, tingnan na lamang po natin yung paligid natin. Yung ugali ng tao, yung attitude, yung culture, yung ginagawa ngayon ng tao, nagbabago na. At ang pagbabago na ito ay taliwas na sa kung anuman ang prinsipyo at kalooban ng ating Panginoon. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.